Dominant Protector. Credit to the author. 4,761-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ayos lang. Ito na dapat ang natitirang lakas ng kidlat ng Thunder Mystical Vine. Ayos lang. Lahat kayo, umatras ng kaunti. Utos ni Terence habang maingat na isinuot ang kanyang ulo. Sa totoo lang ay natakot siya sa kanyang sarili, ngunit mayroon siyang jade na babalaan sa kanya, kaya hindi siya nag-aalala na baka mahuli siya. Nagkatinginan si Remilyn at ang iba pa na kinakabahan. Sa kabutihang palad, walang mga mapanganib na electric arc sa oras na ito. Gayunpaman, ang reaksyon ni Terence ay medyo abnormal. Nakatayo lang siya at hindi gumagalaw. Terence. Maingat na tanong ni Remilyn, nag-aalalang baka may mangyari na naman sa kanya. Ngunit hindi tumugon si Terence. Si Nika at ang iba ay hindi maiwasang kabahan. Nagkatinginan sila at gustong magmadali upang makita kung ano ang nangyayari, ngunit sa wakas ay itinaas ni Terence ang kanyang ulo at tumingin sa mga babae na may kakaibang ekspresyon. Paano na? Paano na? Mabilis na tanong ni Natalie. Akala ko sapat na ang mga materyales na ito para makagawa ng isang Thunder Mystical Pill, o dalawa kung papalarin tayo, pero... Bumagsak ang mga mata ni Terence kay Remilyn, at tumigil siya. Nabigo ba ako? Ang mukha ni Remilyn ay biglang namutla, ngunit ito ay nasa kanyang inaasahan. Kinailangan niyang ngumiti at sinabing, okay lang. Paano kung ito ay isang kabiguan? Actually, medyo maganda sa ganitong paraan. Anyway, naubos ko na ang Thunder Mystical Vine. Master, hindi mo na kailangang makipagdeal kay Joshua. Nagkatinginan si Nika at ang iba pa. Bagamat iyon ang nangyari, si Remilyn ay tiyak na mapaparusahan ng kanyang guro. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang maliit na bagay. Si Joshua ay maaaring makakuha ng kanyang paraan sa huli. Umiling si Terence na may misteryosong tingin sa kanyang mukha. Remilyn, sinabi mo dati na sa mga mystical vines na ito ng Thunder, magagarantiyahan ng ama ni Joshua kung ilang Thunder Mystical Pills ang kaya niyang pinuhin. 4. Nag-isip sandali si Remilyn at idinagdag sa nakakaaliw na tono, gayunpaman, ito lang ang sinabi ni Joshua. Sino ang nakakaalam kung siya ay nagsasalita ng walang kaparirikon? Baka hindi niya mapino at nagsisinungaling lang. 4. Hindi ko alam kung nagsisinungaling siya, pero hindi imposible. Umiling si Terence na may kakaibang hitsura sa mukha. Inabot niya ang kaldero ng gamot ni Shenlong at ibinuka ang palad. May ilang dark blue na table tas sa kanyang palad. May mga mahinang senyales ng mga electric arc na kumikislap sa kanila. Kahit na ang mga babae ay hindi pa ito nakita ng sarili nilang mga mata, paanong hindi sila magre-react kapag nakita nila ang gayong halatang katangian? Tama, ito ang maalamat na Thunder Profound Pill. 4. Si Remilyn ay tumingin ng malapitan at natigilan. Nakagawa si Terence ng 4 na Thunder Elixir ng sabay-sabay. Ito ay isang antas na tanging ang pinakamataas na ikapitong antas ng alchemist ang maaaring maabot. Sa ganitong uri ng lakas, maaari siyang maging pinuno ng alinmang Yellow Class Academy sa East Continent. Maghanap ka pa. Umiling si Terence na may kalahating ngiti sa kanyang mukha habang inabot niya ang kaldero ng gamot ni Shenlong gamit ang kanyang kabilang kamay. Halos himatayan si Remilyn nang buksan niya ang kanyang kamay. May 4 pang table tas. Maging ang mga mata ni Nika at Natalie ay nakadilat, at hindi sila makapagsalita ng mahabang panahon. Binigyan sila ni Remilyn ng 8 Thunder Mystical Pill mula sa isang maliit na seksyon ng Thunder Mystical Vine. Dapat na naginip sila. Kahit na para sa mga nangungunang alchemist sa ikapitong baitang iyon, napakahirap ng pinuhin ang 4 na tableta ng sabay-sabay. Pero 8 pildores, doble iyon ng bilang. Kahit na ginamit mo ang iyong mga daliri sa paa para mag-isip, alam mong imposible iyon. Ngunit gaano man ito kapani-paniwala, hindi mababago ang katotohanan na 8 Thunder Profound Pills ang inilagay sa harap niya. Si Remilyn ay ganap na natulala. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata hanggang sa pumikit ang gilid ng kanyang mga mata bago niya matiyak na wala siyang nakikita. Pumunta siya sa gilid ni Terence at sinabing, kurutin mo ako, gusto kong makita kung nananaginip ako.
Matagal-tagal na rin simula noong nagkaroon ako ng ganoong makatotohanang panaginip. Huwag kang mag-alala, hindi ka nananaginip. Totoo ito, 8 Thunder Profound Pills. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak habang umiiling. Sa katunayan, pakiramdam niya ay hindi rin ito kapanipaniwala. Dahil sa tiwala niya kay Jenny, tiwala siya na magtagumpay siya sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito ito. Dapat malaman ng isang tao na kahit na naghanda siya ng sapat na mga sangkap noon pa man, magkakaroon lamang siya ng sapat para sa 4 na Thunder Profound Pills sa pinakamaraming. Dahil sa naunang deklarasyon ni Joshua, hindi niya sinasadya na naisip iyon at hindi niya inaasahan na ang halaga ay talagang doble. Ngayong naisip na niya ito, marahil ay dahil si Jenny ay gumawa ng karagdagang pagpapahusay sa medicinal cauldron, na humantong sa hindi inaasahang labis na produksyon sa pagkakataong ito. Ang kalmadong ngiti sa mukha ni Jenny, sa kabilang banda, ay nagpaalala kay Terence ng kumpiyansa at makapangyarihang babae, si Jasmine Lane. Ngunit bumalik siya sa cute na ngiti na iyon sa susunod na segundo. Hindi kataka-taka na ang buong proseso ng pagpino ng tableta ay kakaiba at kapanapanabak. Isang malaking surpresa pala ang inihanda niya para sa lahat. Nagsaya si Nika at ang iba at sa wakas ay tinanggap ni Remilyn ang katotohanan. Hindi niya naiwasang sabihin, paanong napakalakas ng iyong secular na mundo. Mayroon talagang isang mahiwagang divine alchemy tool. At ang pipong mayaman na iyon mula pa noon, ang kanyang banal na sandata ay napakalakas din. Nakakasira talaga ng common sense. Sino si Harris? Sumingit si Jenny. Harris si Harry, iyon ang palayaw na ibinigay niya sa kanya, nakangiting paliwanag ni Terence. No way. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng palayaw na iyon. Ikaw ang nagsabi na rich kid siya. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng rich kid noong una. Sumagot si Remilyn sa magandang mood. So ngayon alam mo na ang ibig sabihin nito. Tumingin si Terence sa kanya na may kalahating ngiti. Natigilan sandali si Remilyn bago siya mahinang nagtanong, ano ang ibig sabihin ng pipong mayaman? Nagtawanan ng lahat ng babae. Bagamat si Remilyn ay palaging isang mapagmalasakit na kapatid sa harap nila, wala siyang ideya tungkol sa anumang bagay na may kaugnayan sa secular na mundo. Hindi ko maipaliwanag sa ilang salita, ngunit si Harry ay isang tipikal na mayamang tao. Maiintindihan mo ito sa ganitong paraan. Tumawa si Terence nang kumuha siya ng 3 Thunder Mystical Pills at ibinigay kay Remilyn. Okay, itong 3 Thunder Profound Pill na ito ay sapat na para iulat sa iyong master. Naniniwala akong wala na siyang sasabihin pa. Great! Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa nakakainis na mukha ng Joshua na iyon. Terence, you're the best. Tuwang-tuwa si Remilyn kaya niyakap niya kaagad si Terence, ngunit nang maramdaman niya ang mapaglarong mga tingin ni Nika at ng iba pang nakapaligid sa kanya, awkward niyang binawi ang kanyang kamay. Hindi siya open-minded na babae, at masyado lang siyang excited. Nagkibit balikat si Terence. Sa totoo lang, sa kahangahangang anyo ni Remilyn, ang sarap sa pakiramdam na yakapin siya ng ganito. Hindi niya naisip na gawin iyon ng ilang beses pa. 4,762. Mayroon pa ring 5 Thunder Profound Pills dito. Jenny, Nika, and Natalie, bawat isa sa inyo ay kukuha ng isa. Iiwan ko ang natitirang 2 para sa 2 kong kaibigan. Wala kayong anumang pagtutol, di ba? Nakangiting mungkahi ni Terence. Ang mga kaibigang tinutukoy niya ay sina Wenhan at Eliza. Si Wenhan ay isa sa kanila, at tatawagan sana ni Eliza ang kanyang hipag, kaya dapat nandoon din siya. What about you? Ibig sabihin wala na kahit isa. Tanong ni Remilyn. Hindi mahalaga. Mayroon akong Thunder Mystical Vine at lahat ng uri ng auxiliary na materyales. Kung kailangan ko ito, maaari ko itong pinuhin muli anumang oras. Ayon sa mga resulta sa oras na ito, dapat kong ma-refine ang 32 Thunder Mystical Pills gamit ang Thunder Mystical Vine, at ito ay medyo konserbatibong pagtatansya. Bahagyang ngumiti si Terence. Salamat, Terence bro. Kinuha ni Jenny ang Thunder Mystical Pill mula sa mga kamay ni Terence at niyakap siya tulad ng ginawa ni Remilyn. Hindi siya mamumula o mapapahiya sa ganitong bagay.
Pagkatapos ng lahat, sa sekular na mundo, ito ay maaari lamang ituring na isang regalo sa pagpupulong. Walang ganoong bagay bilang mga hangganan. Una ay si Remilyn, pagkatapos ay si Jenny. Ngayon ay si Nika na para gawin ang sinabi sa kanya. Siya ay isang Sky-class island native tulad ni Remilyn, ngunit siya ang nobya ni Terrence sa pangalan. Hindi big deal ang isang yakap. Hindi inaasahan ni Terrence na magiging ganito ang mga bagay. Matapos tamasahin ang malalambot na katawan ng tatlong babae, si Natalie na ang sumunod, at lahat ay nakatingin sa kanya ng may malikot na mga mata. Little junior brother, don't tell me gusto mo rin akong yakapin. I'm your senior sister. Sabi ni Natalie habang nakaawang nakatingin kay Terrence. Magsasalita pa sana si Terrence nang sumabad si Nika, hindi siya tunay na senior sister mula sa parehong sekta. Kahit na siya, maraming mga senior sisters and junior brothers na naging cultivation partners. At saka, Natalie, matagal ka na niyang nakita. Ano ang dapat ikahiya? Nakikita mo ang liwanag. Nagulat si Remilyn at hindi makapaniwalang tumingin kay Natalie. Hindi niya akalain na naabot na ni Natalie at Terrence ang yugtong ito. Hindi lang ako. Nika, hindi ka ba pareho? Nakita ka na ni junior brother sa unang pagkikita, mas nauna pa sa akin. Buong pagmamalaking sagot ni Natalie. Nika, ikaw din. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Remilyn. Hindi lang ito ang Natalie, kundi pati si Nika. Siya ang prinsesa ng West Island. Aksidente iyon. Namula si Nika at lumingon kay Jenny. Jenny, nakita ka ba ni Terrence na nakahubad? Siyempre meron. Si Jenny ay hindi napahiya at magiliw itong inamin. Paf! Biglang humagalpak ng tawa si Remilyn. Nang natural na bumaling sa kanya ang mga mata ng tatlong babae, namula siya at mabilis na ikanaway ang kanyang kamay, I didn't. Pero Ate Hollis, ikaw na mismo ang nagsabi. Ginamit ni junior brother ang bibig niya para tretuhin ka, at nasa ilalim siya ng palda mo. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Natalie. Ipinaliwanag sa kanila ni Terrence ang katotohanan tungkol sa larawan, at tinanong din niya si Remilyn para sa kumpirmasyon, kaya alam nila ang totoo. Wala akong nakita. Ni hindi ko hinubad ang damit ko. Nahihiyang tanggi ni Remilyn. Ngunit mabilis na nakabawi si Remilyn. Kaya hindi si Terrence ang tumingin sa kanya. Kumpara sa kanila, hita lang ang nakita niya. Natatakot siyang pagtawanan siya ng tatlong babae kapag nalaman nila. Parang masyado siyang nag-iisip. Hehe, paano ka nagpalit ng denim na damit, Ate Hollis? Makikita ka naman ni Terrence bro kapag nagpalit ka, di ba? Sumali rin si Jenny nang may malaking interes. Hindi, pinalitan ko pagkatapos kong maligo. Hindi niya dapat makita. Paulit-ulit na umiling si Remilyn. Gayunpaman, nang makita niya ang mapaglarong ekspresyon sa mukha ng tatlong babae, agad niyang napagtanto na mali siya. Hindi alam ni Terrence kung matatawa o maiiyak sa eksenang ito. Distribusyon lang yan ng Thunder Mystical Pills, bakit biglang naging ganito? Lalo na kapag ang sitwasyon ay nagiging out of hand. Hinihimok na ni Natalie at ng iba pa si Remilyn na humanap ng pagkakataon na makita siyang hubot-hubad, at sinabi pa na ang mabubuting kapatid na babae ay dapat umabant at umatras ng magkasama. Hindi niya talaga alam ang sasabihin. Habang si Remilyn ay inuudyokan ng tatlong babae na haborin ang kanyang damit, si Vanessa ay nakaupo sa kanyang silid, nakatingin sa walang laman na secret box na may nag-aalalang ekspresyon. Wala na ang Thunder Mystical Vine. Alam ni Vanessa na kinuha ito ni Remilyn, ngunit hindi niya alam kung bakit niya ito inalis. Iniisip kung paano hindi bumalik si Remilyn kagabi, bigla siyang nagkaroon ng masamang pakiramdam sa kanyang puso. Hindi kaya may gagawing katangahan si Remilyn pagkatapos alisin ang Mystical Vine ng Thunder. Baka gusto niyang sirain ang Thunder Mystical Vine. Kahit wala siyang napala, ayaw pa rin niyang pakasalan si Joshua. Habang iniisip ito ni Vanessa, lalo siyang nababalisa. Kahit na si Remilyn ay palaging nakikinig sa kanya mula noong siya ay bata, alam niya na ang batang ito ay palaging napaka-independent. Kung hindi sana siya tatawaging nagyayelong snow na lotus. Kaya lang ay ayaw niyang suwayan ang kanyang amo, kaya siya ay kumilos ng masunurin.
Upang maging tumpak, ito ay dahil sa pagiging anak ng anak, hindi pagsunod. Ito ay wala sa nakaraan, ngunit ngayon na ang kanyang pagiging anak sa anak at panghabang buhay na kaligayahan ay nasa magkasalungat na panig, mahirap sabihin kung ano ang pipiliin ni Remelin. Mahirap igarantya na hindi siya gagawa ng katangahan. Habang si Vanessa ay nababalisa, ang tunog ng mga yabag ni Remelin ay nagmula sa labas. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa silid, masayang naghuham ng isang folk tune. Nang makita niya si Vanessa sa silid, natigilan siya. Master! Nanlamig ang puso ni Vanessa nang makita niyang walang laman ang kamay ni Remelin at walang bakas ng Thunder Mystical Vine. Tama, dapat na ibinigay ni Remelin ang Thunder Mystical Vine sa iba o nawala ito. Talagang ayaw niyang pakasalan si Joshua. Sa sandaling ito, si Vanessa ay puno ng panghihinayang. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi niya sana pinilit ang kanyang alagad na gawin iyon. Kahit nawala ang deal ni Joshua, magkakaroon pa rin sila ng solusyon sa Thunder Mystical Vine sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, ngayon na wala pa silang Thunder Mystical Vine, hindi na kailangang mag-isip ng solusyon. Sayang ang oras kahit pag-isipan nila. Remelin, nasaan ang iyong Thunder Mystical Vine? Kinuha mo ba at itinapon? Huminga ng malalim si Vanessa at mabilis na nagtanong. Itapon mo. Bakit mo itinapon? Napailing si Remelin sa pagkalito. Niyugyug niya ang braso ni Vanessa at ngumiti, naibigay ko na ang Thunder Mystical Vine sa isang tao. Ibinigay mo ito sa isang tao. Paano mo mabibigyan ng ganito ang ibang tao? Ito ay may kinalaman sa iyong magandang kinabukasan, Remelin. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Vanessa, at naging matigas ang kanyang mga mata. Kahit gaano pa niya kamahal si Remelin, hindi siya maaaring magkamali sa usaping ito ng prinsipyo. Huwag na muna natin pag-usapan to. Master, tingnan mo nga ang nasa loob. Sabi ni Remelin habang naglalabas ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Vanessa. 4,763. Kahit ano pa ito, hindi natin ito maaaring ipagpalit ng Thunder Mystical Vine. Iilan lang ang makalangit na kayamanan na mas mahalaga kaysa sa Thunder Mystical Vine sa mundong ito. Kahit na mayroon man, hindi ito kasing halaga ng Thunder Mystical Vine sa iyo ngayon. Mapait na sabi ni Vanessa. Hindi ito makalangit na kayamanan. Guru, malalaman mo kapag binuksan mo ito. Hinimok ni Remelin. Umiling nang walang magawa si Vanessa, walang pagpipilian kundi buksan ang kahon gaya ng sinabi sa kanya. Sa isang sulyap pa lang sa item sa kahon, ang big shot na ito mula sa Academy of Morning's Pride ay agad na napatulala. Hindi niya maiwasang mapasigaw, Thunder Profound Peel. Or 3. Tama. Wala na tayong pakialam sa nakakainis na Joshua na yan. Niyakap ni Remelin ang braso ni Vanessa at ipinagmamalaki ang kanyang ilong. Ang tatlong Thunder Mystical na table task ni Joshua ay maaari lamang ituring na inaasahang kita sa karamihan. Kung makukuha niya o hindi ang mga ito ay hindi pa rin sigurado. Gayunpaman, ngayong mayroon na siyang tatlong Thunder Mystical Peel, ito ay ganap na naiiba. Anong nangyayari? Remelin, saan mo nakuha to? Gulat na tanong ni Vanessa. Ang una niyang reaksyon matapos makita ang Thunder Mystical Peel ay hindi kagalakan kundi pag-aalala. Akala niya ay kinuha ng kanyang disipulo ang Thunder Mystical Vine at palihim na ipinagpalit ito kay Nika para sa Thunder Mystical Peel. Sa buong kanlurang bahagi ng isla, tanging si Nika, ang prinsesa ng kanlurang bahagi ng isla, ang may kakayahang uminom ng tatlong Thunder Mystical Peels at malapit din kay Remelin. Naging close sila nitong mga araw at natulog pa sa iisang kama. Bagamat ang mga ito ay mga estratehikong mapagkukunan, at sa mahigpit na pagsasalita, kahit na si Cassandra, ang may-ari ng West Island, ay hindi madaling magamit ang mga ito, lalo na si Nika, na hindi gagawa ng ganoong malubhang pagkakamali. Gayunpaman, hindi imposible para sa batang babae na gawin ang ganoong bagay para sa panghabang buhay na kaligayahan ng kanyang mabuting kaibigan. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Vanessa ang pagpawisan ng malamig. Ano man ang mangyari, kailangan niyang ibalik ang tatlong Thunder Profound Peel sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kung may nangyari, talagang hindi niya maipaliwanag ang sarili. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ni Remelin ay muling natulala.
Ginawa ito ni Terence. Terence. Siya ay isang alchemist. At isang ikapitong baitang alchemist. Paano ito posible? Napatulala si Vanessa nang marinig niya ito. Tumingin siya sa mga mata ni Remilyn nang hindi makapaniwala. Akala niya ay nagbibiro ang kanyang mahalagang alagad, ngunit ang ekspresyon ni Remilyn sa sandaling ito ay malinaw na nagsasabi sa kanya na ang lahat ng iyon ay totoo. Yup! Hindi man lang nabanggit sa akin ni Terence noon, magaling naman siya, di ba? Puno ng pagmamataas at kaligayahan ang mukha ni Remilyn. Talaga! Nag-concoct talaga siya ng 3 Thunder Profound Pills ng sabay-sabay, at napakabilis. Hindi pa rin maisip ni Vanessa. Ang katotohanan na si Terence ay isang ikapitong antas ng alchemist ay hindi kapanipaniwala, ngunit kahit na ito ay totoo, ito ay imposibleng gumawa ng 3 Thunder Mystical Pills ng napakabilis. Gaano katagal na? Isang araw lang naman yun, di ba? Mali, hindi 3, 8. Itinama siya ni Remilyn. Pumalakpak. Nawala ng balanse si Vanessa at muntik ng mahulog. Halos hindi na niya masuportahan ang sarili sa pamamagitan ng pagkakasandal sa mesa. Hindi maipaliwanag ang ekspresyon niya, at kumikibot ang gilid ng bibig niya. Oo, tapos humingi ako ng 3. Tumanggaw si Remilyn. Tinitingnan ng seryosong ekspresyon ni Remilyn, at pagkatapos ay sa 3 Thunder Mystical Pill sa kanyang kamay, hindi napigilan ni Vanessa na kurutin ang sarili upang matiyak na hindi siya nananaginip. Tumingin siya sa kanyang mahal na alagad at hindi makapagsalita. Hindi dahil napakaliit ng hiniling ni Remilyn. Napakalaking pakinabang lang na ipagpalit ang kaunting Thunder Mystical Vine para sa 3 Thunder Mystical Pill. Walang mas malaking meat pie kaysa dito. Kung ito ay karamihan sa mga alchemist sa ikapitong baitang, masisiyahan sila sa isang Thunder Profound Pill lamang, at kailangan nilang magbayad para sa lahat ng uri ng auxiliary na materyales at 10,000 espiritual na jade para sa kanilang pagsusumikap. Para naman kay Joshua, bagamat nangako siyang bibigyan siya ng 3 piraso ng espiritual na jade, ang kondisyon ay kailangan niyang ibenta si Remilyn sa kanya. Ang presyo ay hindi isang bagay na masusukat ng ilang libong piraso ng espiritual na jade. Hindi maiwasan ni Vanessa na mabigla. Si Terence ay malakas at may talento, ngunit nakakagawa pa rin siya ng 8 thunder pellets sa isang araw. Ito ay masyadong langit-defying. Hindi katakataka na mahilig sa kanya si Cassandra. Kinailangan niyang aminin na ang kanyang panlasa ay mas masama kaysa sa dati niyang kaibigan. Narinig na niya ang tungkol sa mga himala ni Terence mula sa kanya, ngunit minamaliit pa rin niya ang binatang ito. Halos mawala na siya ng pagkakataon sa kanya. Napahiya si Vanessa nang maisip niya ito, at naramdaman niyang nahihiya siyang harapin ang sinuman. Master, okay ka lang ba? Tumingin si Remilyn sa pulang mukha ni Vanessa at kumurap. Ay, ayos lang ako. Si Vanessa ay tumawa ng awkward. Pagkatapos, napagtanto niya ang isang bagay at nagtanong, para makagawa si Terence ng 8 Thunder Mystical Pills, dapat naubos na niya ang lahat ng kanyang Thunder Mystical Vines, tama ba? Ang haka-haka na ito ay makatwiran. Kung mapapadalisay ni Remilyn ang 8 piraso ng Thunder Mystical Vine, ang Thunder Mystical Pill ay magiging kasing karaniwan ng repolyo. Paano magkakaroon ng ganoong mura at mataas na ani na Thunder Mystical Pills? Hindi, mayroon lang akong Thunder Mystical Vines. Hindi man lang niya ginalaw ang kanya. Kung gagamitin ko silang lahat para gumawa ng higit pa, sinabi niya na makakagawa ako ng kahit 32 pa. Umiling si Remilyn. Pumalakpak. Sa pagkakataong ito, hindi man lang masuportahan ni Vanessa ang sarili sa mesa. Siya subconsciously nahulog. Bilang big boss ng East Province Academy, muntik na siyang mahulog sa lupa. Sa kabutihang palad, si Remilyn ay mabilis na kumuha ng dumi para sa kanya. Kung hindi, nahulog na talaga siya. 32. Nang makitang paulit-ulit na tumanggo si Remilyn, si Vanessa ay napuno ng panghihinayang. Ito ay hindi dahil sa deal ni Joshua, ngunit dahil sa mga larawan na kinuha ng 2 batang lalaki upang patunayan na sina Remilyn at Terence ay may affair sa training ground. Napakaganda sana kung inamin niya ito on the spot.
Kahit na makakaapekto ito sa reputasyon ng kanyang disipulo, hindi ito tunay na kawalan dahil maaari siyang direktang magdesisyon na hayaang pakasalan si Remilyn kay Terence, at walang sinuman ang makakapagsabi ng kahit ano. Kung nangyari iyon, hindi makukuha ni Cassandra ang isang perpektong manugang ng libre. AI. Anong pagkakamali? Masamang plano yan. Paulit-ulit na hinampes ni Vanessa ang kanyang dibdib. Kung wala si Remilyn, 2 beses na sana niyang sinampal ang sarili. Vanessa, oh Vanessa, matanda ka na talaga. Matanda ka na kaya nakakakita ka ng mga bagay-bagay. Mabuti kung hindi tumaas ang kanyang lakas, ngunit paano naging masama ang kanyang paningin. Halos masira niya ang panghabang buhay na kaligayahan ng kanyang alagad. Kung ang bagay na ito ay kakalat, paano niya haharapin ang iba sa hinaharap? Tinakpin ni Remilyn ang kanyang bibig at tumawa nang makita ang pagsisisi sa mukha ni Vanessa. Bagamat hindi niya alam kung ano ang iniisip ng kanyang Panginoon, masasabi niya man lang na ang impresyon ng kanyang Panginoon kay Terence ay bumuti hanggang sa puntong hindi na ito maaaring maging mas mabuti. Hindi na kailangang gumawa ng anuman si Joshua kay Terence. 4,764. Pareho silang Thunder Mystical Vines, ngunit ang mga matured ni Remilyn ay na-refine na sa Thunder Mystical Peel. Para naman sa mga wala pa sa gulang ni Harry, lihim silang dinala palayo kasama ang ilang mga paniki ng vampira pagkatapos ng pagpaparehistro. Bagaman maliit ang sukat ng mga bloodbath, sila ay mabangis na espiritual na mga hayop na hindi maaaring maliitin. Ang kanilang bilis ay napakabilis at sila ay hindi nakikita. Ang ilan sa kanila ay madaling maalis ang Thunder Mystical Vine. Maliban na lang kung sadyang bumagal sila, napakahirap na ma-detect sila, lalo pa silang harangin. Gayunpaman, kahit na mayroong isang lugar ng pagsubaybay sa kalangitan sa itaas ng West Island, hanggat ang isa ay umalis sa lugar na ito, sa pangkalahatan ay walang mga disipulo sa West Island na mag-iimbestiga. Pagkatapos ng lahat, maraming chambers of commerce ang umasa sa mga espiritual na ibon para sa maigsing transportasyon. Nakahinga ng maluwag sina Linden at Harry habang pinapanood nila ang mga bloodbath na dinadala ang Thunder Mystical Vine palayo. Nakaupo sila sa mga pinat karayom A-sentimo, mula nang lumabas ang mga resulta ng pagsusulit, at halos matakot sila sa kanilang isipan. Medyo optimistic pa rin silang dalawa, iniisip na makakapagpahinga na sila kapag naging fuma na si Harry, ngunit winasak ng hitsura ni Terence ang panaginip na iyon. Hindi lamang siya hindi naging fuma, ngunit maging ang kanyang pangunahing kaligtasan ay isang problema ngayon. Sa tuwing dumaan ang isang random na disipulo sa West Island, ang dalawa sa kanila ay kumikilos na parang kaharap ang isang malaking kalaban. Pagkatapos ng lahat, nahukay nila ang mga hindi pa nabubuong kayamanan ng West Island sa pamamagitan ng mga ugat, at ngayon sila ay nasa isang napakamiserableng sitwasyon sa West Island. Hindi lamang iyon, ngunit kailangan din nilang magbantay laban sa kanilang sariling mga tao mula sa North Island, tulad ng Travis at Julius, habang nagbabantay din laban sa mga disipulo mula sa West Island. Kung ang dalawang taong ito ay humingi nito sa pangalan ng mga nakatataas sa North Island, ibibigay ba nila ito o hindi? Ang dalawang ito ay ang nangungunang pag-iral ng nakababatang henerasyon. Kung hindi nila inabot ang Thunder Mystical Vine, wala silang magandang ending. Gayunpaman, kung talagang masunurin nilang ibibigay sa kanila ang Mystical Vine ng Thunder, kapag sinisi sila ng misteryosong lalaki, mapupunta lang silang dalawa sa mas miserableng estado. Young Master Shu, ano ang susunod nating gagawin? Paano kung talagang dumating ang dalawang iyon? Si Harry ay lumiit sa kanyang leeg nang hindi namamalayan. Kung paalisin niya ngayon ang Thunder Mystical Vine, maaari siyang magulat muli sa misteryosong lalaki, ngunit kung talagang dumating sina Travis at Julius, hindi niya ito maipaliwanag. Sa tingin ko hindi. Ang Thunder Mystical Vine na ito ay isang samsam ng digmaan na nakuha namin mula sa aming sariling pagsubok. Wala silang dahilan para alisin ito. Umiling si Linden na may tame time na ekspresyon, ngunit hindi siya kumpiyansa. Ang mga salitang ito ay puro panlilin lang sa sarili. Kung nakuha nila ang Thunder Mystical Vine sa pamamagitan ng normal na paraan, natural na walang dahilan ang mga nakatataas sa North Island para hingin ito.
Ngunit ang problema ay ang dalawa sa kanila ay naghukay ng isang hilaw na Thunder Mystical Vine kasama ang mga ugat nito, na naging dahilan upang ang buong West Island ay mapuno ng matuwid na galit. Ang mga nakatataas sa North Island ay kailangang magbigay ng paliwanag anuman ang mangyari. Pero paano kung si Harry ay tumingin sa labas ng may kasalanan, matatakot siya kung may dumaan lang? Walang what if. Nagkunwaring matigas si Linden, ngunit hindi pa rin niya maitago ang kanyang konsensya. She added, wala silang Thunder Mystical Vine. Buhay lang nila. Tingnan natin kung ano ang kaya nilang gawin. Walang magawang tumango si Harry. Ito ay tulad ng paghahagis ng lata sa isang butas. Ngunit walang ibang paraan. Nasunod lang niya ang mga salita ni Lindan. Ngunit bigla niyang naisip ang isang mas mahalagang problema, paano kung dumating si Terence na naghahanap ng gulo? Damn it, tapos all out lang tayo. Nagngangalit si Lindan. Young Master Shu, ano ang silbi ng pakikipag-away? Siya ang manugang ni Shandling ngayon, maaari na lang niyang ipadala ang sinuman upang patayin tayo. Napabuntong hininga si Harry. Huwag kang mag-alala. Isa pa rin siyang alagad ng North Island kung tutuusin. Napakalaking bawal para sa mga disipulo ang magpatayan. Hindi ito trial ground. Kung maglakas loob siyang kumilos, hindi tayo hahayaang magdusa ang dalawang iyon. Patuloy na inaliw ni Linden ang sarili. Tumango si Harry at hindi na nagsalita pa. Naisip niya sa kanyang sarili na si Terence ay naglakas loob na gawin ito sa North Island, lalo pa sa West Island. At saka, kung hihilingin lang nila sa isang random na disipulo na gawin ito, anong ebidensya ang kailangan nila para patunayan na si Terence iyon? Sa mga sumunod na araw, nagkulong silang dalawa sa kanilang mga silid at hindi man lang lumabas. Natakot sila na baka sila ay brutal na bugbugin ng mga disipulo ng West Island sa sandaling lumabas sila. Kung hindi parusahan ng batas ang lahat, talagang mamamatay sila ng dilat ang mga mata. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, ni Travis o Julius ay hindi nagpakita. Tila wala silang pakialam sa Thunder Mystical Vine sa kanilang mga kamay. Pero naisip na naman nila, normal lang naman. Sa kanilang lakas, hindi na nila kailangan ang Thunder Mystical Peel. Ang Thunder Mystical Vine ay hindi kaakit-akit sa kanila. Kahit na kailangan nilang magbigay ng paliwanag sa West Island, naroon pa rin si Linden at ang kanyang lolo upang hawakan ang kuta. Bakit kailangang umalis ang dalawang ito? Kasabay nito, 10,000 milya ang layo, sa ilalim ng isang nakatago at walang nakatirang isla, ilang milyang dagat ang layo mula sa North Island, mayroon talagang isang napakalaki at kamangha-manghang basement. Umabot pa ito sa mundo sa ilalim ng dagat, at masasabing isang ganap na kakaibang mundo. Sa sandaling ito, nakaupo si Miss Lyson sa laboratorio na naka-cross legs, nakatingin sa kakaibang baging na patuloy na kumikislap ng mga electric arc sa makapal na salamin. Ang Thunder Mystical Vine ang ipinadala ni Linden at Harry sa Vampire Bat. Kung nakita ni Terence ang eksenang ito, tiyak na magugulat siya. Hindi lang nila dinala ang Thunder Mystical Vine dito, kundi itinanim din nila ito. Ang pinaka-nakakagulat ay ang lugar na ito ay aktwal na nag-simulate ng isang kapaligiran ng kidlat, at magkakaroon ng kidlat na tatama sa Thunder Mystical Vine mula sa lahat ng direksyon paminsan-minsan. Kaiba sa ordinaryong makalangit na kayamanan, ang Thunder Mystical Vine ay maaari lamang tumubo sa mga lugar kung saan dumadagandong ang makalangit na kidlat. Kung mas marahas ang kidlat, mas mabilis itong lumaki. Hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay maaaring magparami ng malakas na makalangit na kidlat ng makalangit na kidlat na porma sayon. Ang lakas ng kidlat ay mas malakas pa kaysa sa makalangit na pagbuo ng kidlat. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Not bad. Para makalikha ng ganito kalakas na kidlat na kapaligiran sa lugar na ito, mukhang hindi nawala ng saysay ang mga nakaraang pagsisikap mo. Tumango si Miss Lyson bilang kasiyahan. Salamat kay Miss Lyson, nakakuha ka ng napakaraming kagamitan sa pagbuo ng kuryente mula sa sekular na mundo. Hanggat mayroon tayong mga bagay na ito, walang magiging problema. Mapagpakumbaba na sabi ng isang lalaking nakabeso sa tabi niya. Oo, dahil natugunan na ang mga kondisyon, sandali na lang bago mag-mature itong Thunder Mystical Vine.
Susunod, kailangan mong magsaliksik ng isang paraan upang makagawa ng maramihang mahiwagang eksperto sa yugto ng Ascension sa lalong madaling panahon. Ito ang aming kasalukuyang pangunahing proyekto, kaya huwag mo akong pabayaan. Sa karagdagan, sabi ni Miss Ni sa malalim na boses, mag-ingat na huwag malik ang kapangyarihan ng nuclear reactor. Kung maakit nito ang atensyon ng mga eksperto sa yugto ng pagbubukas ng bundok o sa splitting stage, kahit na ang pagsabog ng nuclear bomb ay hindi magkakaroon ng anumang epekto sa kanila. Oo. Mabilis na tumango ang lalaking nakasuot ng salamin. Sa Western Island, sa isang side courtyard ng Island Master's Palace, dumating na ang 2 araw na deadline na nauna ng itinakda. Nakahanap ng dahilan si Joshua upang matagumpay na makalusot muli at hindi makapaghintay na dumiretso sa silid ni Remeline. Kahit na ang deal na ito ay ginawa kay Vanessa, nahulog pa rin ito kay Remeline sa huli. Itinulak ni Joshua ang pinto ng may kumpiyansa. Akala niya ay hindi matatanggihan ni na Vanessa at Remeline ang napakagandang alok. 4,765. Sa oras na ito, dapat ay naligo na si Remeline at naghihintay sa kanyang silid. Ang isip ni Joshua ay napuno ng mga pantasya. Pero pagpasok pa lang niya sa kwarto ay nagbago ang ekspresyon niya. Ang sitwasyon sa silid ay pareho sa huling pagkakataon. Si Vanessa lang ang nakaupo doon. Si Remeline ay wala doon. Hindi kaya nagtago siya dahil sa hiya. Nasaan si Marshall, Sister Remeline? Bagamat manipis ang balat ng mga babae, sobrang pamilyar na tayo sa isa't isa, hindi naman kailangang mahiya, di ba? Naisip ni Joshua na napaka-gentleman niya habang nakangiti. Kasabay nito, tumingin siya sa paligid ng silid, sinusubukang hanapin si Remeline. Hindi mo na siya kailangan pang hanapin, wala siya, nakipaglaro siya kay Terence. Tiningnan siya ni Vanessa nang walang pakialam. Ano? Nakipaglaro siya kay Terence. Napasinghap si Joshua sa galit nang marinig iyon. Hindi niya maitago ang galit sa mukha niya. Tiningnan niya si Vanessa na may masamang ekspresyon at sinabing, Vice Dean Lane, hindi ito tama, di ba? Malapit na siyang magpakasal, at pinapayagan mo pa rin siyang makipaglaro sa ibang lalaki. Hindi yun napakahusay. Kasal. Napangiti si Vanessa at nagtanong, magpakasal ka. Si Terence ba ang tinutukoy mo? Kahit na siya ay isang magandang kapareha, siya ay hindi sapat para sa ngayon. Siya ang prince consort ng kanlurang bahagi ng isla na nakakalungkot. Ga! Anong pinagsasabi mo? Anong kinalaman nito sa Terence na yan? Hindi kaagad nakareact si Joshua. Tumangala siya kay Vanessa at hindi alam kung paano magre-react. Ibang-iba ang sitwasyon ngayon sa inaasahan niya. Bakit hindi ito naayon sa plano? Wala. May sasabihin ka ba? Kung wala na, umalis ka na dali. This is a girl's boudoir, not a place you can come to. Tandaan mo, huwag mo nang ulitin. Walang pakialam ang tono ni Vanessa. Sa pagkakataong ito, si Joshua ay ganap na natulala. Ito ay hindi tama sa lahat. Dapat niyang tanggapin si Remeline bilang panalo ngayon. Paano hindi maipaliwanag na nagkusa ang kabilang partido? Si Vanessa, ang matandang hag na ito, ang tunay na big boss ng academy. Malinaw na mayroon siyang pabor na hihilingin sa kanya, ngunit maaari pa rin niyang kontrolin ang bilis sa pamamagitan lamang ng ilang salita, na tila siya ang nagtatanong sa kanya. Nais kaya niyang samantalahin ang pagkakataong muling magtaas ng presyo. Matapos ayusin ang kanyang mga emosyon, naisip ni Joshua na nakita niya ang mga intensyon ng kabilang partido. Agad siyang ngumisi at sinabing, Vice Dean Lane, lahat tayo ay matalino, kaya hindi na kailangang magpanggap na tanga. Hindi ka ba natatakot na maging backfire ang iyong mga aksyon at pilitin akong bawiin ang masaganang kondisyon na sinang-ayunan ko? Anong kondisyon? May ipinangako ba ako sa iyo noon? Tumingin si Vanessa kay Joshua na may mahinang ngiti. Agad na nagalit si Joshua habang iniisip niya sa kanyang sarili na ang matandang babaeng ito ay talagang mahirap pakitunguhan. Kung magpapatuloy ito, siguradong pangungunahan siya ng ilong nito. Diretso lang siya sa punto at sasabihin, Vice Dean Lane, hindi ka bibitaw hanggat hindi mo nakikita ang kuneho.
Pero kalimutan mo na, ako ang hinahayaan mo. Bigyan mo ako ng Thunder Mystical Vine ngayon at hilingin sa aking ama na ipadala sa iyo ang Thunder Mystical Pill pagkatapos niyang pinuhin ito. Wala naman dapat problema dyan, di ba? Oh, ito ba ang sinasabi mo? Ang Thunder Mystical Vine ay na-refine na sa isang Thunder Mystical Pill, kaya hindi na kita kailangan pangguluhin. Salamat. Sabi ni Vanessa sa mahinahong tono. Ano? Napino na niya ang Thunder Profound Pill. Imposible ito, paano ito magiging napakabilis? Maging ang tatay ko ay mangangailangan ng hindi bababa sa 3 araw at 3 gabi para makumplito ang tableta. Vice Principal Lane, hindi ka maaaring magsinungaling sa akin tungkol dito. Ngumisi si Joshua. Hindi niya naisip na nagsisinungaling si Vanessa sa kanya at sinusubukan pa rin itong itaas ang presyo ng matandang babae. May mga bundok beyond mountains at mga taong lampas sa mga tao. Walang imposible sa mundong ito. Tingnan mo ang iyong sarili, hindi ba ito ang kaso? Inilabas ni Vanessa ang kahon na ibinigay sa kanya ni Remilyn at inilagay ito sa mesa. Napatingin si Joshua habang binubuksan niya ang kahon. Nang makita niya ang nasa loob ay para siyang tinamaan ng kidlat. May 3 Thunder Mystical Pill sa loob. Ano? Binigyan kanya talaga ng 3 Thunder Mystical Pills. Sino ang gumawa nito para sa iyo? Imposible ito. Imposible iyon. Malapit nang mabaliw si Joshua. 2 araw na ang nakalipas, ito ay isang seksyon lamang ng Thunder Mystical Vine. Sa isang kisap mata, ito ay naging 3 ready-made Thunder Mystical Pills. Nakikita ba niya ang mga bagay o nabaliw na ang mundo? What's wrong? Nagdududa ka ba sa akin? Nang makitang nagmamadaling umakyat si Joshua at titingnang mabuti, biglang naging malamig ang kalmadong ekspresyon ni Vanessa. Isang walang kapantay na maringal na aura ang agad na bumagsak sa ulo ng kabilang partido. Halatang galit ang big shot na ito mula sa ipinagmamalaki ng Morning Academy. Maging si Joshua, na isang pick na nascent soul realm expert, ay hindi makayanan ang biglaang presyon ng napakalakas na aura. Natigilan siya at halos magpakatanga sa lugar. Si Joshua ay nagpawis ng malamig at napagtanto na siya ay naging masyadong kampante. Naisip niya na maaari niyang ibagsak ang master at disciple duo sa pakinabang ng Thunder Mystical Pill. Tuluyan na niyang nakalimutan na sila ang big shots ng academy. Paano niya nakontrol ang ganoong pag-iral ng ganoon kadali? Hindi ka pa rin umaalis. Gusto mo gamutin kita? Nang makita ang hindi tiyak na ekspresyon ni Joshua at ang kanyang pag-aalinlangan, hindi mapigilan ni Vanessa na mapamura. Medyo nagalit talaga siya. Hindi talaga alam ng batang ito ang kalawakan ng langit at lupa. Kung hindi lang dahil may background siya, pinarusahan na siya nito. Hindi, aalis na ako. Hindi na naglakas loob si Joshua na manatili pa at mabilis na umalis na tulala. Paglabas niya ay kumatok pa siya sa frame ng pinto at tumulo ang luha sa kanyang mga mata sa sakit. Pagtingin sa likod ni Joshua, umiling si Vanessa. Hindi niya alam kung bakit naisip niya na ang batang ito ay sapat na para mamatay 2 araw na ang nakakaraan. Kung ikukumpara kay Terrence, para silang langit at lupa. Bagamat sinabi na ang lahat ay magkakamali sa paghatol, sa pagkakataong ito, si Vanessa ay hindi lamang mali, ngunit bulag din. Sa kabutihang palad, hindi siya nakagawa ng isang malaking pagkakamali, o huli na upang pagsisihan ito. Walang kamalay-malay, si Terrence ang naging pinakamahusay na kandidato para sa manugang ni Vanessa. Bagamat maliban kay Nika at Remilyn, si Terrence ay nagkaroon pa rin ng napaka-banayad na relasyon kay Jenny, Natalie, at iba pang mga babae, ngunit walang sinabi sina Truett at Cassandra, kaya ano pa ang masasabi niya? Ang 2 matandang magkaibigan na ito ay, ang mga pag-iisip at pangitain ay higit na mabuti kaysa sa kanya, isang vice dean. Ang kanilang pananahimik ay nangangahulugan na pinahihintulutan nila si Terrence na gawin ang gusto niya. Ano ang ibig sabihin nito? Walang taong tulala kapag nahaharap sa isang sobrang henyo tulad ni Terrence, ang lahat ng tinatawag na mga patakaran at tradisyon ay mga lumulutang na ulap lamang.
Palaging may ilang tao sa mundo na maaaring i-override ang mga patakaran, at halatang isa sa kanila si Terence. Naunawaan ito ni Truett at Cassandra kaysa sinuman. Lumipas ang oras araw-araw. Pagkatapos ng pagsubok sa West Island, opisyal na natapos ang misyon ng delegasyon ng emisaryo mula sa iba't ibang isla. Matapos magpaalam sa West Island Lord, Cassandra, lahat sila ay handa nang umuwi. 4,766. Sa sandaling ito, sa gilid ng Western Island, sa isang walang laman na kuweba malapit sa walang katapusang dagat, 2 tao ang nakaupo at umiinom ng may labis na interes. Bagamat ang lugar na ito ay nasa dalampasigan, ito ay masyadong malapit sa dagat. Anumang alon ay maaaring lunurin ang kuweba, at kung minsan, lilito ang mga hayop sa dagat. Ito ay masasabing lubhang mapanganib. Ang mga opisyal ng West Island ay malinaw na sinabi na ang buhay at kamatayan ay hindi mahuhulaan dito, at ang mga ordinaryong magsasaka ay hindi maglalakas loob na tumuntong sa lugar na ito. Gayunpaman, ang 2 taong ito ay tila medyo nakaka-relax at hindi sineseryoso ang babala. Walang ibang dahilan. Sapat na ang kanilang lakas upang baliwalain ang panganib na ito. Ang isa sa kanila ay ang misteryosong lalaki sa black, at ang isa ay ang nangungunang master ng Spirit Beast Clan, ang bagong hinirang na Azure Dragon. Maliban kay Lady Ni, na boss ng Central, kahit saan man lumitaw ang misteryosong lalaki sa black, lagi siyang mayabang at nangingibabaw. Hindi pa niya naiyuko ang kanyang ulo sa sinuman. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, talagang handang maupo siya sa ibaba ng Green Dragon at ang kanyang tono ay may kaunting kahinhinan pa. Para tretuhin ng ganito ng misteryosong lalaki sa black, sapat na iyon para ipakita kung gaano kalakas ang bagong Azure Dragon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang nangungunang master ng Spirit Beast Clan at nasa parehong antas ng Vermilion Bird sa pangalan. Ang isa sa kanila ay miyembro ng Central Core habang ang isa ay isang top-notch elder ng Spirit Beast Clan. Kung may nakakaalam na nagtipon silang dalawa sa ganoong lugar, tiyak na magbubunga ito ng kaguluhan. Gayunpaman, dahil pinili nila ang gayong lugar, natural na imposible para sa kanila na madaling matuklasan. Kahit na ang mga matandang halimaw na hindi lumitaw sa kanlurang bahagi ng isla ay hindi makakadetect ng anuman. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit mula sa kapaligiran ng pag-inom, ang magkabilang panig ay tila nasisiyahan sa unang pagkikitang ito. Hindi alam kung anong uri ng kooperasyon ang naabot nila, o nakabuo ba sila ng ilang uri ng alyansa. Wala sa mga ito ay kilala. Walang ikatlong partido ang makakaalam tungkol dito maliban sa kanilang sarili. Kung ang isang tao ay talagang hindi sinasadyang nakarinig ng isang salita o dalawa, hindi na kailangang sabihin, ang resulta ay itatapon sila sa dagat upang pakainin ang mga hayop sa dagat. Walang paraan na mabubuhay sila upang makita ang susunod na araw. Kinabukasan, ang West Island Spear ay puno ng ingay at kaguluhan. Ang malaking treasure ship na may simbolo ng 3 pavilion ng North Island ay patuloy na nakadaong sa gilid ng pier. Matapos manatili sa West Island sa loob ng 2 buong buwan, sa wakas ay oras na para makauwi ang diplomatikong grupo ng North Island. Ang bodega ng treasure ship ay napuno ng mga regalo mula sa West Island. Nakasakay na rin sa barko ang mga disipulo mula sa North Island. Si Travis at Julius ay napakaloki pa rin, at tahimik silang nakipaghalo sa karamihan. Sina Linden at Harry ang pinakamasaya sa kanilang lahat. Sa wakas ay lumuwag ang kanilang tensed nerves matapos makatapak sa bangka. Sila ay nasa tenterhook araw-araw, at walang sino man ang makatiis sa gayong brutal na panggigipit sa isip. Halos malagutan ng hininga, at isang himala na hindi sila nabaliw. Hindi nila alam na ito ay isang purong pag-aaksaya ng kanilang mga damdamin. Minsan ay inutusan ni Cassandra ang mga disipulo ng West Island na huwag kumilo sa kanilang sariling kagustuhan. Pagkatapos ng lahat, bilang isang Panginoong may lupa, kailangan nilang magkaroon ng tindig ng isang Panginoong may lupa. Kung hindi, kung wala ang utos na ito, ang dalawa sa kanila ay pinagpira-piraso ng galit na mga alagad ng West Island. Walang silbi ang pagtatago sa tirahan ng sugo. Mamamatay pa rin sila kung karapat-dapat silang mamatay.
Sa deck ng pantalan, si Terence ay nagpaalam kay Natalie at sa iba pa. Bagamat siya ang espesyal na sugo ng North Island na personal na hinirang ni Truett, siya rin ang magiging fuma ng West Island. Hindi siya makakabalik sa North Island ng mag-isa bago niya ipadala si Nika sa East Province Academy ayon sa utos ni Shandling. Little junior brother, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siyang mabuti at hihintayin kitang bumalik. You can stay with Nika at ease. Tinapik ni Natalie ang kanyang dibdib at nangako. Bagamat hindi babalik si Terence sa Baydaw, nasa tabi niya si Jenny. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay pupunta sa East Province Academy kasama si Nika sa lalong madaling panahon, at si Jenny ay kailangang manatili dito mag-isa. Sa kanyang research otaku personality, hindi comfortable si Terence na iwan siyang mag-isa, kaya iminungkahi niya na pumunta muna siya sa North Island kasama ang Natalie. Walang anumang pagtutol si Jenny. Walang kwenta ang pananatili niya sa West Island na mag-isa. Bukod, ang kanyang pananaliksik at mga eksperimento ay maaaring gawin din sa North Island. Kung tutusin, kahit anong iutos ni Nika sa West Island, magagawa rin ito ng Natalie sa North Island. Kahit na ang tsunami ay nabugbog ng mga tauhan ni Truett sa publiko, hanggat nagbigay ng utos ang Natalie, siya, ang branch manager ng Central Chamber of Commerce, ay hinding-hindi maglalakas loob na sumuway. Maliban kung ang gitnang Chamber of Commerce ay hindi na nilayon na manatili sa North Island, maaari lamang nilang subukan ang kanilang makakaya upang pasayahin ang Truett. Nasa ilalim sila ng bubong ng bahay ni Natalie. Hindi ako nag-aalala tungkol dyan, pero Natalie, mahihirapan ka pagbalik mo. Kung hindi ka mabilis mag-impake ng research room, hindi makakatagal si Jenny. Nakangiting sabi ni Terence. Ilang beses ko bang sasabihin, tawagin mo siyang senior sister. Tinapik ni Natalie ang ulo ni Terence at lumingon kay Jenny. She said, about the research room, why don't I discuss with Grandpa and renovate his study room? Medyo malaki naman. Paf! Humalaklak si Terence, walang imek. Kung gusto mo talagang gawin iyon, sa palagay ko kahit na si Pavilion Master Salter ay kailangang ibaba ang kanyang status at PK sa iyo ng personal. Wala akong pakialam. Kung gusto niyang pabayaan ko ang pag-aaral niya, kailangan niya maging responsable sa pagkuha sa amin ng isang malaking research room. Don't you think so, Jenny? Tawa ng tawa si Natalie habang sinundan ito ng maliit na curly bear, umaarte na parang may Truett sa kanyang palad. Hindi nakaimik si Terence. Ngumiti si Jenny at lumapit para bigyan ng matamis na yakap si Terence. She breathed into his ear, Terence bro, you have to come back soon. Hinihintay kita sa Northern Island, hehe. Huwag kang mag-alala, babalikan kita pagkatapos kong paalisin si Nika. Ngumiti si Terence habang yakap siya nito. Tila tumaba ang dalaga kamakailan, at napaka-komportable nitong yakapin siya. Sa oras na ito, maayos si Jenny, ngunit namula ang Natalie. Hinailan niya si Jenny at nagreklamo sa mahinang boses, Jenny, grabe ka. Ano ang dapat kong gawin kung yakapin mo si little junior brother ng ganito? Magiging awkward na ang daming nanonood. Yung yakap lang. Anong problema? Humajejek si Jenny. Ako. Hindi ako maglakas loob. Si Natalie ay hindi mula sa secular na mundo pagkatapos ng lahat. Bagamat karaniwan siyang walang pakialam, mahiyain pa rin siya sa oras na ito. Hindi mahalaga kung walang tao sa paligid, ngunit napakaraming tao ang nanunood. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, biglang lumiwanag ang mga mata ni Natalie. Umakyat siya at niyakap si Nika, nakangiting may pagmamalaki. Isa para sa inyo. Wala na kayong masasabi ngayon, di ba? Hehe. 4,767. Nagkatinginan ang lahat ng walang imak. Lalong naging kakaiba ang babaeng ito. Si Remilyn, na dumating para makipagkita sa kanila, ay hindi napigil ang sabihin, kung gayon, paano naman ako? Ate Hollis, maaari mong buhatin ang nakababatang kapatid na lalaki. Maaari mo siyang buhatin hanggat gusto mo pagkatapos nating umalis, basta't maaga mo siya kay Nika. Ngumiti si Natalie at niyakap siya muli.
Ang kanyang mga salita ay nagpapula sa mukha ni Remilyn at sinaway niya ito. Sa huli, ang barko ay bumusina sa huling pagkakataon, at sina Natalie at Jenny ay sumakay sa barko, tumingin pabalik kay Terence at sa iba pa habang kumakaway sila ng palm. Magkita tayo mamaya. Kinawayan din ni Nika at Remilyn ang kanilang mga kamay. Namumula ang mga mata ng dalawang babae at malapit na silang umiyak. Bagamat pinahihirapan sila ng Natalie, hindi ito isang masayang bagay na maghiwalay, lalo na't sila ay kasing close ng magkapatid. Hindi nila alam kung kailan sila muling magkikita pagkatapos nito. Huwag kang mag-alala, tiyak na hahayaan ko kayong magsama-sama sa hinaharap. Pangako ko. Malumanay na pag-aaliw ni Terence. Malakas na tumango sina Nika at Remilyn ng sabay. Nagkatinginan sila at pagkatapos ay kay Terence. Ang kanilang mga luha ay biglang naging mga ngiti na nagpagulo kay Terence. Ano ang nangyayari? Ang mundo ng mga babae ay napakahirap intindihin. Pagkatapos ng North Island, umalis kaagad ang fleet ng South Continent. Siyempre, tinutukoy ng fleet na ito ang fleet na dinala ni Wenhan at Eliza. Para naman sa bagong Azure Dragon ng Spirit Beast Clan, bagamat mula rin siya sa South Continent, halatang hindi siya kakampi sa kanila. Nakaalis na siya. Dahil aalis sina Wenhan at Eliza, natural na kinailangan ni Terence na pumunta at paalisin sila. Sa pagkakataong ito, dumating din sina Nika at Remilyn. Bagamat hindi sila masyadong nag-uusap sa mga araw na ito, dahil sila ay mabuting kapatid ni Terence, kailangan nilang kilalanin ng mabuti ang isa't isa. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa parehong panig sa hinaharap. Hindi tulad ng North Island, na mayroon lamang isang higanteng treasure ship, ang fleet ng South Continent ay gumamit ng 3 treasure ship sa pagkakataong ito, na puwersahang pinunan ang malaking West Island dock. Nang matagpuan ni Terence at ng iba pa sina Wenhan at Eliza sa napakaraming tao, ang mga tripulante ng South Continent ay abala sa pagdadala ng mga kalakal, at ang eksena ay mukhang puspusan. Hindi sila pumunta dito para lang mag-alay ng pagbati sa kaarawan. Kasabay nito, pinagkatiwalaan sila ng iba't ibang Chamber of Commerce na may iba't ibang laki sa lugar ng dagat ng South Continent na bumili ng iba't ibang specialty mula sa West Island. Sa hitsura nito, lahat ng 3 treasure ships ay malamang na puno. Hehe, as expected sa Barkong King. Nagpadala siya ng 3 treasure ships ng sabay-sabay. Wala talaga akong maisip na may ganoong kalaking kamay. Dinala ni Terence ang 2 babae sa tabi ni Wenhan at ngumiti. Sa mga tuntunin ng modelo, ang bawat isa sa 3 treasure ship na ito ay mas maliit kaysa sa isa sa North Island, ngunit ang mga ito ay katamtaman ang laki. Bukod dito, kapag ang 3 treasure ships ay pinagsama-sama, ang shock na ibinigay nila sa mga tao ay talagang hindi dapat maliitin. Kuya Ford. Sina Wenhan at Eliza ay bumati sa isa't isa ng nakangiti. Pagkatapos, napagtanto niya na dumating din sina Nika at Remilyn. Napalunok siya sa hindi inaasahang pabor at mabilis na yumuko sa mga ito. Binalik ni Nika at Remilyn ang busog. Hindi pa sila pamilyar kay Wenhan. Ang 2 babae ay parang mga anak na babae mula sa mayamang pamilya. Sila ay pinag-aralan sa ganitong paraan mula noong sila ay bata pa. Sa kanilang kakaibang hitsura at ugali, bagamat hindi sila kasing natural ni Cassandra, sapat na iyon para masindak ang mga manunood. Hindi napigilan ni Wenhan na palihim na magbigay ng thumbs up kay Terence. Isang random na kagandahan lang sa paligid niya ang napakaganda kaya naiingit ang mundo. Ang kanyang kapatid ay talagang isang huwaran para sa mga lalaki. Malapit ka nang bumalik sa Southern Continent. Hindi ko alam kung kailan tayo magkikita ulit, kaya kailangan kong hilingin sa iyo na dalhin muna ang iyong mga regalo sa kasal. Kung hindi, hindi tama kung hindi ka magpapakita ng mga regalo. Nakangiting sabi ni Terence. Engaged. Natigilan si Wenhan. Sa panahong ito, nakatutok lamang siya sa pagkakadikit kay Eliza at hindi seryosong nag-isip tungkol sa bagay na ito. Malaking bagay ito, ngunit, bagamat pumayag si Eliza, maaaring hindi ganoon kadaling makipag-ayos ang pamilya Sia. Sa kabilang banda, biglang namula ang magandang mukha ni Eliza.
Siya ay maganda at kaibig-ibig, at ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at kaligayahan. Of course, this kind of happy event should be done sooner than later. Kuya Wenhan, gusto mo pa bang sayangin ang oras ni Miss Sia ng ganito? Hindi ka ba masyadong walang puso? Tiningnan siya ni Terence ng masama at naglabas ng napakagandang kahon na gawa sa kahoy na inihanda niya kanina. Hiniling niya kay Nika na kunin ito para sa kanya. May malaking, masaya, na salita na nakaukit sa Nanjo miniature, na hindi lamang engrandi kundi pati na rin maligaya. Kuya Ford, hindi ko pa naiisip kung ano ang gagawin. Hindi madaling malagpasan ang pamilya Sia. Mapait na ngumiti si Wenhan at umiling. Hindi niya alam kung ano ang laman ng kahon, pero dahil engagement gift iyon, hindi niya ito tatanggihan. Pagkatapos ng lahat, ito ay mabait na intensyon ni Terence. Medyo komplikado ang ekspresyon ni Eliza. Handa siyang makasama si Wenhan, ngunit hindi siya nag-iisa. Ang pagprotekta sa interes ng pamilya ang unang prinsipyong nakintal sa kanyang isipan mula pa noong bata pa siya. Kung hindi masiyahan ni Wenhan ang pamilya Sia, lalo na ang kanyang ama, ang bagay na ito ay magiging kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Walang nagmamadali. Tingnan muna natin ang regalo. Ngumiti si Terence. Natigilan sina Wenhan at Eliza. Mula sa kanilang pananaw, ang pagbukas ng regalo ng isang tao sa harap nila ay napakabastos, ngunit sa ilalim ng mapang-akit na tingin ni Terence, binuksan pa rin nila ang kahon. Dalawang tabletas na may mahinang electric arc na kumikislap sa loob ang nakita. Thunder profound peal. Biglang napasigaw sina Wenhan at Eliza sa gulat. Buti na lang at mabilis silang nag-react para takpan ang kanilang mga bibig sa oras. Kung hindi, narinig ito ng ibang dumadaan. Si Eliza ay ganap na nabigla, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hindi makapaniwala. Tinakpan niya ang kanyang bibig at hindi makapagsalita ng matagal. Noong nakaraang pagkakataon, ang regalo ni Terence na isang Supreme Grade Golden Pill ay sapat na nakakagulat. Hindi niya inaasahan na ito ay mas pinalaki pa sa pagkakataong ito, direktang naging isang 7th Grade Thunder Mystical Pill, at dalawa sa kanila, kasama pa ang kanyang bahagi. Dati, ginagarantiyahan ng Golden Core ng Nascent Soul ang Nascent Soul, at ngayon, dalawang Thunder Mystical Pill ang naihatid. Kung si Eliza ay hindi mismo nakaranas nito, hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong katapang na lalaki sa mundo. Kung ikukumpara sa lalaking ito, ang mga tinaguriang superhenyo sa kanyang pamilya ay wala. Sila ay magiging isang kahihiyan lamang. Kuya Ford, ito. Matagal na nabulunan si Wenhan bago niya tuluyang hininaan ang kanyang boses at nagtanong, ikaw mismo ang gumawa nito. Kung hindi niya alam na nakakuha lang si Terence ng Thunder Mystical Vine, kahit siya ay hindi maniniwala na magagawa ni Terence ang Thunder Mystical Pill. Pagkatapos ng lahat, ang ikapitong antas ng Alchemist ay isang pambihirang pag-iral sa buong kontinente ng Timog, maliban sa angkan ng espiritong hayop. Wala kahit isa sa teritoryo ng mga taong practitioner. Tama. Ginawa ko lang ito ilang araw na ang nakakaraan. Nasa oras na para ibigay ito sa iyo bilang regalo sa pakikipag-ugnayan. Tumawa si Terence. 4,768. Nakabuka ang bibig ni Wenhan, at mabilis niyang iniligpit ang kahon. Tumingin siya kay Terence pataas at pababa na parang nakatingin sa isang halimaw. Brotherling, sigurado ka bang hindi ka reincarnation ng legendary alchemy god na si Zhang Liju? Sa tingin ko kailangan mong imbestigahan ang nakaraan mong buhay, seryoso. Kung gayon kailangan ko bang pumunta sa impyerno at makipag-chat sa hari ng impyerno? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata, hindi makapagsalita. Ayos lang din. Kung may King of Hell talaga, sigurado akong mapapahanga siya. Kung Master, ang tawag mo sa kanya, baka kunin kanyang ninong at pabulayken kanya para magpakitang gilas. Tumawa si Wenhan. Huwag na. Duwag ako. Natatakot ako na baka hindi na ako makabalik. Sabi ni Terence, kinurot ang kanyang mga labi. Hahaha. Tawa ng tawa si Wenhan, hindi maitago ang excitement sa kanyang mukha. Pinilit niyang maging kalmado habang nakatingin kay Terence. Salamat talaga, kuya.
Hindi napigilan ni Terence na matawa nang makita ang nakakuyong na kamao ng lalaki, na para bang tatalo na siya sa dagat. Dahil magkapatid tayo, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Malakas na tumango si Wenhan. Hindi niya maipahayag ang kanyang pasasalamat. Gaya ng sinabi ni Terence, ang dalawang Thunder Mystical Pill na ito ay dumating sa tamang oras para sa kanya at kay Eliza. Sa kanyang kasalukuyang lakas at background, kung talagang handa siyang pumunta sa pamilya Sia para mag-propose ng kasal, may tiwala siya sa paglipat ng pamilya Sia ng may katwiran at damdamin. Gayunpaman, hindi niya magagarantiyahan ang 100% na tagumpay, at maaaring may mga hindi inaasahang pagliko at pagliko. Sa pagtatapos ng araw, bagamat ang Kishan Escort Agency ay ang bagong overlord ng South Continent's escort agencies, wala sila kumpara sa Sia family, na isang prestihiyosong pamilya ng mga may-ari ng barko. Kahit natipunin ng Kishan Escort Agency ang lahat ng mga mapagkukunang pinansyal nito upang ihanda ang regalo sa kasal, mahihirapan pa rin ang pamilya Sia na mapansin ang kanilang mga mata. Gayunpaman, sa dalawang Thunder Mystical Pill na ito ay isang ganap na naiibang kwento. Ang Thunder Elixir mismo ay napakahalaga, at ang mas bihira pa ay ang kahulugan sa likod nito. Kapag nalaman ng angkan ng Sia na ang Quail Clan ay may napakalakas na tulong panlabas, hindi ang Quail Clan ang mangangailangan ng pabor sa kanila, kundi ang Quail Clan sa halip. Bagamat bata pa siya, mayroon siyang nakakatakot na lakas na pumatay ng isang profound stage expert sa ilang segundo. Kasabay nito, siya rin ang Prince Consort ng West Island. Ang mas bihira pa ay isa siyang 7th Realm Alchemist na may superior status. Si Wenhan ay may napakabuting kapatid na lumalaban sa langit. Kung hawad lang pa rin ng pamilya Sia ang kasal ni Eliza, maaari lamang itong mga hulugan na ang utak ng mga nakatataas sa pamilya Sia ay napuno ng tubig, at silang lahat ay tubig na panghugas ng paa na nabulok sa daan-daang taon. Hindi napigilan ni Wenhan ang kanyang pananabik, at si Eliza ay napakasaya na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nakatingin sa matamis nilang ekspresyon, hindi napigilan ni Terence na mapangiti. O tama, kung mayroon kang anumang mga problema sa hinaharap, tandaan na hilingin sa Hong Chamber of Commerce na tulungan kang magpadala ng mensahe sa North Island. Hihintayin ko ang iyong mabuting balita. Sige, ikaw din, Kuya Ford. Huwag mong kalimutan na bahagi ka rin ng Kishan Bodyguard Agency. Huwag mo kaming kakalimutan kung may problema ka sa hinaharap. Kahit na hindi kami sapat, kaya ka pa rin naming suportahan. Isang salita lang mula sa amin ay magagawa na. Seryosong sabi ni Wenhan. Naikarga na ang lahat ng mga kalakal, at hinihimok ng fleet si Wenhan na sumakay. Ngumiti si Terence at kumaway, alam ko. Mag-ingat sa daan at magkaroon ng ligtas na paglalakbay. Kuya Ford, ingat ka. Sinuntok ni Wenhan si Terence ng pulang mata habang si Eliza ay yumuko ng malalim. Nagpaalam siya kina Nika at Remilyn bago sumakay ang dalawa sa treasured ship. Mabilis na tumulak ang napakagandang fleet ng 3 treasured ship na nag-iwan lamang ng 3 magagandang after images sa dagat. Nang wala na sina Natalie at Jenny, pati na rin sina Wenhan at Eliza, wala nang masyadong kakilala si Terence sa West Island. Makakasama lang niya sina Nika at Remilyn buong araw. Bagamat medyo boring, medyo kontento na ang dalawang babae sa ganitong klaseng buhay. Para sa kanila, hindi ito boring sa kumpanya ni Terence. Kahit chat lang, excited na sila. Hindi ito nagtagal. Makalipas ang 3 araw, ang diplomatikong misyon ng East Continent ay maglalayag bilang huling diplomatikong misyon sa West Island. Gayunpaman, hindi tulad ng ibang mga diplomatikong misyon, may kasama silang 2 bisita sa panahong ito Nika at Terence. Tinulungan na ni Cassandra ang kanyang daughter Bokan Academy sa panahong ito. Nang walang karagdagang pagkaantala, maaari niyang dalhin doon ang maayos na barko ng East Province Diplomatic Mission. Sa anumang kaso, tutulungan siya ni Vanessa na alagaan siya habang nasa daan, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang mga problema. Gayunpaman, dahil ang prinsesa at si Fuma ng West Island ay pupunta sa East Continent, ito ay isang malaking kaganapan para sa buong West Island.
Ang isang maringal at kamangha-manghang seremonya ng palm ay talagang kailangan. Ngayon, ang buong dock ng West Island ay puno sa labi. Halos lahat ng nakatataas sa West Island, kabilang si Cassandra, ay naroon upang makita sina Nika at Terence. Si Terence ay hindi nakaimik sa eksenang sumakay sa isang barko ay dapat ay isang simpleng bagay, ngunit ito ay mukhang isang sinaunang ritual, solemna at grand. This is quite a big formation. Iisipin ng mga taong hindi nakakaalam na pupunta tayo sa isang ekspedisyon para lumaban. Nabalitaan ko lang na kapag sumama ang mga sundalo sa isang ekspedisyon ay magkakaroon ng ganoong grand sacrificial ceremony. Today's an eye-opener. Bulong ni Terence kay Nika sa tabi niya. Nakakita na siya ng lahat ng uri ng farewell party, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kalaki at komplikado. Bago pa makapagsalita si Nika, ngumiti si Cassandra at tumingin kay Terence, hindi mo ba naisip na gumagawa ka ng bundok mula sa isang molehill? Sa katunayan, ito ay isang panuntunang ipinasa ng mga ninuno ng West Island, at ito ay isang rehearsal para sa seremonya ng succession. Kung hindi natin gagawin ito, mukhang ang Nika, ay hindi magkakaroon ng gulo sa hinaharap, at hindi magkakaroon ng gulo. So, tuwing lalabas si Nika, may dala siyang malaking party. Nagulat si Terence. Hindi iyon. Ang seremonyang ito ay gaganapin lamang para sa unang paglalakbay sa kontinente ng silangan. Ang layunin ay ipagdasal ang magiging Panginoon ng isla. Sa ibang pagkakataon, wala kaming ganitong paggamot. Kung hindi, ang babaeng ito ay palaging naiisip na lumabas upang maglaro, at hindi na namin kailangang gawin ang aming nararapat na trabaho. Umiling si Cassandra at tumawa. Hindi ako tumakas, nag-iwan ako ng note sa'yo. Itinama siya ni Nika. Tama. Nung nakita ko yung note sa sulok, tumakbo ka na papuntang North Island. May mukha ka pa para sabihin yan. Niyakap ni Cassandra si Nika ng buong pagmamahal at bumaling kay Terence. Terence, iiwan ko si Nika sa pangangalaga mo, mangyaring alagaan siyang mabuti. Huwag kang mag-alala, Tita Nigel, gagawin ko. Marihing tumango si Terence. Makalipas ang 2 oras, sa wakas natapos na ang seremonya. Bagamat hindi pa opisyal na nakasakay sa barko sina Nika at Terence, umalis na si Cassandra kasama ang mga disipulo ng West Island. Kung tutuusin, kung patuloy silang napadpad dito, hindi na rin makakasakay sa barko ang mga taga-East Continent. Pinuri siya ni Terence sa kanyang puso. Mula dito, nakita niya na si Cassandra ay isang flexible na tao. 4,769. Ang tradisyonal na seremonya ay hindi madaling iwanan, ngunit hindi sila mahuhumaling dito. Pagkatapos nito, kailangan pa rin nilang sundin ang mga alituntunin ng East Province Diplomatic Mission. Maging si Nika ay hindi sinubukang maging espesyal at sumunod sa mga disipulo sa East Province sa linya. May isang higanteng barko na nakaparada sa pantalan ng West Island. Inakala ni Terence na ang barko mula sa North Island ang pinakamalaki, ngunit ang barko mula sa silangan ay ilang beses na mas malaki. Sila ay nasa ganap na iba't ibang antas, at ito ay mukhang grand at marilag pagkatapos na linisin. Ang higit na ikinagulat ni Terence ay may mga porma sayon na kumikislap sa barko, at ang nakakatakot na aura na nagmumula dito ay nakakatakot. Napakalakas ng barkong ito. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga. Si Nika, na nasa tabi niya, ay may mga bituin sa kanyang mga mata. Parang gusto niyang punatin ang dambuhalang bagay na ito at pag-aralan ito. Ang treasure ship ay ang pinakamagandang gawa ng smithing line sa Skyclass Island, at ang nasa harap niya ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Ito ang layunin na hinahabol niya. Sinabi na ito ay itinayo ng makapangyarihan noong unang panahon kasama ang kanilang buong buhay na gawain. Iba ito sa ibang mga treasure ship. Isa itong sinaunang barkong pandigma. Pumila na rin si Remilyn sa likod nilang dalawa at nakangiting nagpaliwanag. Isang sinaunang barkong pandigma. Nagulat si Terence. Ang treasured ship ay maaaring tumawid sa walang katapusang dagat at nilagyan ng lahat ng uri ng porma sayon. Bagamat lahat sila ay likas na nagtatanggol, hindi sila maliit na bagay.
Gayunpaman, kumpara sa sinaunang barkong pandigma na ito, namutla sila sa paghahambing. Ang treasured ship ay maaari lamang magdala ng mga tao, ngunit ang barkong pandigma ay maaaring umatake sa isang lungsod ng walang anumang pagsisikap. Kapag na-activate na ang pag-ataking Pormasayon, malamang na madali nitong mapabagsak ang isang lungsod. Hindi napigilan ni Terence ang malunok nang makita ang higanteng bagay. Wala siyang naramdaman nang tumingin siya sa higanteng barko noon, ngunit sa pagtingin sa sinaunang barkong pandigma na ito ngayon, hindi niya maiwasang magtaka kung gaano kaganda kung magkakaroon siya ng ganitong barko. Siyempre, ito ay malinaw na hindi makatotohanan. Kahit na ang mga isla sa Hilaga at Kanluran ay walang mga sinaunang barkong pandigma na tulad nito. Ang kontinente ng silangan lamang ang malamang na may iilan, o marahil isa lamang. Hindi pa banggitin na si Terence ay isa lamang mid-nascent soul master, kahit na siya ay nasa yugto ng pagbubukas ng bundok o pagbubukas ng lupa, hindi niya ito makukuha. Ito ay isang pantasya lamang. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga sabi-sabi tungkol sa sinaunang barkong pandigma, pumila silang tatlo para sumakay sa barko. Bago sumakay sa barko, kailangan muna nilang suriin ang mga dala nila upang maiwasan ang sinumang magdala ng mga delikadong gamit at banta sa kanilang kaligtasan. Ito ang pangunahing tuntunin. Sa oras na ito, may biglang ingay sa hindi kalayuan sa likuran nila. Mula sa malayo ay nakita nilang naputol ang maayos na pila. Tila may 2 taong sumabay sa likod at pilit na pinutol ang pila. Sinabayan pa ito ng matataas at makapangyarihang hiyawan at sumpa. Magwala ka. Pasakayin mo muna si Junior Sister Judy sa barko. Parang pamilyar ang boses. Tiningnan ni Terence at napagtantong si Bastion. Pinoprotektahan nila ni Joshua si Judy habang diretso silang sinisingil. Medyo mabagal ang reaksyon ng mga tao sa harap nila at pinaalis sila. Walang nangahas na magsabi ng kahit ano. Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot nang makita ito. Nagpaalam pa rin si Vanessa kay Cassandra sa likod, at ang 2 taong ito ay napakayabang at walang prinsipyo. Parang sanay na silang abusuhin ang kapangyarihan nila. Mabilis na dumating si Joshua at ang iba pa sa gilid ni Terence at tatalikuran na sana siya nang mapunta sa kanila ang malamig na tingin ni Terence. Kung tutuusin, hindi mga ordinaryong tao ang mga nasa harap nila. Ang isa sa kanila ay ang prinsesa ng West Island, si Nika, at ang isa pa ay ang direktang disipulo ni Vanessa, si Remeline. Kung sila ay maglakas loob na tretuhin ang 2 batang babae sa parehong paraan ng kanilang pakikitungo sa ibang tao, hindi sila makakaalis sa West Island, lalo pat bumalik sa East Continent. Pumunta ka sa likod at pumila ka. Sabi ni Terence na may malamig na tingin. Ikaw. Sina Joshua, Baste, at Judy ay walang imak. Bagamat sila ay galit na galit, hindi sila nang ahas na gumawa ng anuman kay Terence at sa iba pa. Hindi muna sumakay sa barko sina Nika at Remeline. Sa halip, masunurin silang pumila. Ito ay talagang hindi inaasahan. Akala nila ay nakasakay na sa barko ang mga privileged people na ito, kaya naman naglakas loob silang kumilos ng mayabang dito. Kung tungkol sa mga ordinaryong disipulo at kasamang tauhan, wala silang katayuan sa kanilang mga mata. Maaari nilang bugbugin at pag-alitan sila kung gusto nila. Sino ang maglalakas loob na lumaban? Sinong nakakaalam na matatalo sila dito? Si Joshua at ang iba pa ay hindi naiwasang mag-isip sa kanilang sarili, nababaliw ba ang mga tao tulad ni Nika? Maaari silang direktang sumakay sa barko, ngunit kailangan nilang maghintay dito sa pila. Nabaho yata ang utak nila. Ngayong nasa harap na nila sina Nika at Remeline, hindi sila nang ahas na putulin ang pila kahit gaano pa sila kesenggit. Nasa teritoryo pa rin sila ng West Island. Kung maakusahan sila ng paglabag sa prinsesa ng West Island, siguradong mag-ground sila pagbalik nila. Pumila na lang sila sa likod ng sama ng loob. Hindi sila pinansin ni Terence at nagpatuloy sa pagbibiro kina Nika at Remeline. Wala siyang pakialam kay Joshua at sa iba pa. Sa totoo lang, sa kasalukuyang antas ni Terence, masobrahan niya ang mga ito kung nagmamalasakit pa rin siya sa kanila. Si Joshua ay nagalit na sa kay-abangan ni Terence, at ang kanyang galit ay lalong nadagdagan ng mapagpakumbaba na ugali ni Terence.
Hininaan niya ang boses niya at mayabang na nagbabala, "Anak, alagad ka lang ng North Island. Huwag mong isipin na magagawa mo ang anumang bagay dahil lang ikaw ang Prince Consort ng West Island. Wala ka talaga sa East Province. Isa ka lang nakakaawa na puloka sa balon. Oh, saka anong klaseng puloka ka? Bullfrog or toad?" Bahagyang tumawa si Terence habang siya ay gumanti. "Ako ay..." Si Joshua ay halos mahulog sa bitag. Napagtanto lang niya ang nangyayari nang makita niya sina Remilyn at Nika na nagtakip ng bibig at tumatawa. Tinatimad akong mag-aksaya ng hininga sa iyo. Kung ayaw mong mamatay, maging Prince Consort ka ng West Island at layuan mo ang junior sister yun na mamatay. Kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka namatay." Nagbago ang mga mukha ni Remilyn at Nika. Papagalitin na sana nila si Terence nang pigilan sila ni Terence nang nakakatamad ng ngiti, "Ganun ba? Dahil napakatalino mo, pwede bang magtanong kung paano ako mamamatay?" Woof! Makinig ka, ignorante kang brat. Si Kuya Ren ang amo ng barko natin, at lahat ng bagay sa barkong ito ay nasa kanya. Sa tingin mo, paano ka mamamatay? Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang dalawang underling sa likod ni Joshua. Sila ay sina Jeff at Paul. Mula nang sabihin ni Vanessa na parurusahan niya sila, namumuhay na silang dalawa sa takot at kaba. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, maaari lamang silang kumapit kina Joshua at baste ng buong lakas upang mahawakan ang maliit na pagkakataong mabuhay. Kaya naman, kahit na binugbog ni Joshua, inilagay pa rin nila ang saloobin ng pagiging tapat na Alapiers. Ngayong nagkaroon na sila ng pagkakataong ipakita ang kanilang katapatan, tiyak na hindi na nila ito pakakawalan. 4,770. Siya ang amo ng barkong ito. Sinasabi mo bang sa pamilya nila ang sinaunang barkong pandigma na ito? Nagkunwaring nagulat si Terence. Nabulunan si Paul. Siyempre, ang sinaunang barkong pandigma na ito ay hindi kabilang sa pamilya ni Joshua. Ang ganoong bagay ay hindi maaaring taglayin ng alinmang Golden Class Academy, lalo pa ang pamilya ni Joshua. Kung ang balitang ito ay lumabas, siya ay magiging isang katatawanan. Wala kang alam. Bagamat hindi kay Kuya Ren ang sinaunang barkong pandigma na ito, lahat ito ay salamat sa mga koneksyon ng ama ni Kuya Ren kaya nakahiram kami para sa pansamantalang paggamit. Siyempre, si Kuya Ren ang may huling say. Mabilis na sumagot si Jeff. Nagulat si Terence sa narinig. Mukhang maganda ang kalagayan ng ama ni Joshua upang makahiram ng sinaunang barkong pandigma na kasing laki nito. Hindi naman peke ang status ng isang 7th grade alchemist. No wonder sobrang yabang ng batang ito. Parang may mga ari-arian siya. Tama na yan. Bulag ka talaga. Naglakas loob kang saktan si Kuya Ren pagkatapos sumakay sa barko. Hindi ka talaga marunong mamatay. Paul Clamord, hindi handang madaig. Ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng isang pambihirang pagkakataon na ipakita ang kanilang katapatan, at sinusubukan nilang pagtawanan si Terence. Habang sila ay nasa sabik, ang malamig na boses ni Vanessa ay nagmula sa likuran, "Bakit lahat kayo nakaharang dito sa halip na pumila ng maayos?" Nang marinig ang boses na ito, si Jeff at Paul ay nanginig at halos maiihi ang kanilang pantalon. Mabilis silang nagtago sa likod ni Joshua. Ang taong pinakakinatatakutan nilang makita ay si Vanessa. Paano kung magdesisyon itong big shot ng academy na parusahan sila o itapon man lang sa dagat para pakainin ang mga sea beast? Hindi man lang sila nilinga ni Vanessa. Maliban kung talagang nasira ang reputasyon ni Remilyn, hindi siya mag-aabala sa gayong maliit na figure. Ito ay magiging insulto lamang sa kanyang katayuan at magiging biro sa mga tagalabas. Vice Dean Lane, na-misunderstood mo kami. Casual lang kaming nag-uusap para maiwasan ang sinumang hindi alam ang rules at baka mawala ng buhay sakay. Tumingin si Joshua kay Terence na may mahinang ngiti. Matagal niyang kinasusuklaman si Terence, ngunit wala siyang magagawa sa kanlurang bahagi ng isla. Mapapanood lang niya si Remilyn na nakikipag-hangout kasama ang bata buong araw. Pero ngayon, iba na. Dumating na rin sa wakas ang araw na pinakahihintay niya. Kapag nakasakay na sila sa barko, ito ang magiging teritoryo niya.
Magagawa niya ang anumang gusto niya kay Terence, kahit na kay Vanessa. Kung tutuusin, hindi siya mamonitor ng matandang iyon ng real time. Magkakaroon siya ng maraming pagkakataon na gawin iyon. Ngumiti si Terence nang walang pakialam. Pagkatapos yumuko kay Vanessa, ipinagpatuloy niya ang pakikipag-chat kina Nika at Remeline. Tungkol naman sa tinatawag na banta ni Joshua, hindi niya ito isinapuso. Ang unang ginawa ni Joshua pagkatapos nilang sumakay sa barko ay ang paglaanan ng kanilang mga silid. Bagamat si Joshua ay maaaring gumawa ng mga desisyon sa maraming bagay at maging ang pagpapasya sa alokasyon ng karamihan sa mga silid ng mga disipulo, nakakalungkot na ang bagay na ito ay may kinalaman kay Nika, ang prinsesa ng West Island. Gaano man siya katapang, hindi siya nang ahas na makialam sa bagay na ito. Kaya naman, kailangang personal na gawin ni Vanessa ang alokasyon. Ang silid ni Nika ay nasa tabi mismo ni Remeline, at bilang FUMA ng Western Island, ang silid ni Terence ay inayos din na malapit sa silid ni Nika, sa tapat mismo ni Remeline. Ang kaayusan na ito ay nagpagalit kay Joshua kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Iyon ang kwartong pinangarap niya. Sa wakas ay napagtanto niya na si Vanessa, ang matandang babae na ito, ay hindi lamang napigilan si Terence at Remeline mula sa paglapit, ngunit siya pa ang nagkusa na lumikha ng pagkakataon para sa kanila. Napakawalan Gia. Nakahanda na ang lahat. Sa wakas ay umalis ang sinaunang barkong pandigma sa pantalan ng West Island na may tunog ng isang sinaunang at mapanglo na busina, na sinasabayan ng mga tagay ng hindi mabilang na mga tao at ang malambing na tunog ng isang busina. Nilakasan nito ang hangin at alon para harapin ang walang katapusang dagat. Ang sinaunang barkong pandigma ay isang pambihirang tanawin, at gusto ni Terence na samantalahin ang pagkakataong ito upang tumingin sa paligid. Sa kasamaang palad, sinabi sa kanya na maaari lamang itong gamitin sa tirahan. Kung tungkol sa mga armas at array, tanging ang mga operator ng battleship ang maaaring pumasok. Ang mga tagalabas ay hindi pinayagang pumasok ng kalahating hakbang, kabilang ang mga taong tulad nina Vanessa at Joshua. Sa wakas ay naunawaan ni Terence ang sinaunang barkong pandigma na ito ay hindi kahit isang rental. Ang lahat ng mga operasyon ay ginawa ng orihinal na crew, at ang iba ay pansamantalang pasahero lamang. Akala ko mapapalawak ko ang aking pananaw. Sayang naman. Napailing na lang si Terence sa conclusion. Oo, sayang naman. Si Nika, na nakatayo sa tabi niya, ay bamaantong hininga din. Mas interesado siya sa sinaunang barkong pandigma kaysa kay Terence, ngunit hindi man lang niya ito matingnan. Sayang ang magandang pagkakataon. Bagamat siya ang prinsesa ng West Island, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong sumakay ng ganoong sinaunang barkong pandigma. Stop complaining, you two. Nabalitaan ko kay Master na may mga schools pa rin ang blueprints ng mga sinaunang barkong pandigma. Pagdating ng panahon, makakahanap na lang tayo ng paraan para makuha ang mga ito at tingnan. Nika, baka magkapeke kayo ni Jenny. Inalo siya ni Remeline. Hindi niya alam kung bakit, ngunit lalo siyang interesado sa mga salita ng sekular na mundo. Talaga. Subukan natin yan. Lumiwanag ang mga mata ni Nika. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin pagkatapos makita ang kanyang reaksyon. Kahit na makuha niya ang disenyo, hindi ito isang bagay na maaari niyang gawin. Si Jenny ay may talento lamang sa paglikha ng teknolohiya na lampas na sa panahon, ngunit ibang tao ang naisip ni Terence. Iyon ay ang hari ng basura. Baka isang araw, makakagawa siya ng barkong pandigma. Isang malamyos na bugle ang tumunog mula sa bangka, at kumurap si Terence. May nangyari kaya? Hindi, ang malambot na sungay na ito ay nangangahulugan na handa na ang pagkain. Tara na. Ngumiti si Remeline at agad na inakay silang dalawa sa cafeteria. Nakita na niya dati ang dining hall sa North Island at naisip niyang ito ay sapat na marangya, ngunit pagkatapos niyang makita ang super standard na dining hall sa sinaunang battleship na ito, bigla siyang naisip ang mga tao sa East Continent ay talagang marunong mag-enjoy sa buhay. Hindi lang si Terence, maging si Nika ay natigilan.
Ang prinsesa ng Western Island ay nakakita ng maraming magagandang bagay, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng cafeteria ng barko na ganito kalaki. Ang kaningningan at kahanga-hanga ay magmumukha lamang itong hindi kaakit-akit, ngunit ang kantin sa harap niya ay isang napakataas na uri ng panloob na paraiso. Lahat ng uri ng mga delicacy ay inilagay sa gitna ng isang magandang celestial stone at jade pool. Maaaring gumawa ng ilang hakbang ang isa at kumuha ng sarili nilang pagkain. Hindi lamang ito matikas, ngunit nagawa rin itong imulat ng mga tao ang kanilang mga mata at walang katapusang bumulalas. Tuwang-tuwang kinuha ni Nika ang isang plato ng cake mula sa platong lumulutang sa jade pool at tinikman ito. Lumiwanag ang kanyang mga mata at pinuri niya, "And, Terence, subukan mo rin ito." Ang cake na ito ay napakasarap, hindi ito mas masahol kaysa sa mga nasa kanlurang bahagi ng isla. Talaga. Kumain si Terence ng isang piraso, kalahating naniniwala dito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.